maginhawaan man. Sabihin mo sa kanya ngayon, sa katabi mo, love pa rin kita. Amen? Eh, yung malinawi rin ang partner, yung love nyo naman. Amen? In tin or ticker. Yung post ni Sai, in ticker by the ticker. Nakitang post na niya. Amen? So, ibig po sabihin, no matter what, amen, nung tinanggap natin si Lord sa mga buhay natin, automatic po, naging party na si Lord sa buhay natin. And we receive the gift of salvation na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? At habang, etong maganda, kaya nga sabi na, in appointed season, you need to start well, nakasama si Lord. Why? Because yun nga pong race na tinatahak mo every day. Alam ni Lord kung ano yung pinagdadaanan natin araw-araw. Alam ni Lord kung ano yung mga pangangailangan natin araw-araw. Alam ni Lord yung laman ng puso natin. Alam ni Lord yung nasa isipan natin. Alam ni Lord yung mga bagay-bagay na kailangan natin araw-araw. Kaya nga ang gusto ni Lord Jesus ay maging intact tayo sa Kanya mas lalo. Simulan ang buhay na ito na kasama si Christ. Kapatid, kapag kasama mo si Christ, talagang mai-enjoy mo yung buhay. Paano mo mai-enjoy yung buhay? Even though na you are not okay, dahil alam mo lagi siyang nandyan to protect you, there's a joy in your heart. Amen? May kagalakang totoo sa mga puso natin dahil alam natin na meron tayong tatay, meron tayong amang nasa langit na laging nakatunghay sa bawat isa sa atin. Patsaya ka okay, manano ya, kaya itangan ako. Ang sarap lang sa pakiramdam, no? Sabi nga, yung instinct ng mga magulang, kapag may pinagdadaanan yung mga anak, alam na alam. Lawe mo, galaw na ning anak mo, balo mo. Palagay yung Lord din balo ita. Sabihin mo sa katabi mo, same si Lord. Ing mata mo, yapapante. Ne? Or ing lupa tamo, bababa, balo na ng Lord, nung nani pagdalanan tamo. Amen? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Because the Lord knows us. Alam ng Panginoon. Nung isinama mo, ibinahagi mo si Lord, naging parte si Lord ng buhay mo, kapatid. No? Ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sabi ni Lord, iiwanan ka ng lahat, pero si Lord hindi ka iiwanan. Amen? Lakuan da ka man, pero yung Lord yung nakalakuan. Sino po yung naniniwala doon? Magsabi ng amen. In 1 John chapter 4:18, sabi dito, there is no fear in love. Wow. But perfect love drives out fear. Because fear has not to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Parang nasagi sa isip ko yung katagang ito kay anong pangalan? Kay Piolo Pascual at Tony Gonzaga. Sino pa yung kalaban niya? In love, there is no fear, ang sabi niya. Napanood yun na ba? Nakalimutan ko anong title nun eh. Diba? Ang sabi nun, kapag nagmahal ka, no, walang takot sa puso mo. Amen? In love, ang sabi niya, no, yung salita yun, yung isa, hindi si Tony eh. In love, there is no fear. Pag nagmahal ka, kapatid, walang takot. Amen? But perfect love drives out. Yun ang ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung perfectong pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin ay walang katapusan. Papalpak ka man, amen, may ginagawa ka mang hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Once your life sinurrender mo sa Panginoon at nag-confess ka sa Panginoon, Lord, patawarin mo ko. Amen. At sinabi mo sa Panginoon, Lord, gusto kong mamuhay ng may katuwiran. And God, mag-i-start ng mag-move ang Panginoon sa buhay natin. At makikita natin unti-unti
inilalagay na tayo ng Lord doon sa kanyang race course na tinatawag na plano niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? God set a race course in different experiences. Naniniwala po ba kayo doon? Different places to go and things to do. Sabi dito. But they had starting point. Ano yung magiging susi nito? Submission to Christ. Amen po ba? Ang sabi dito, merong lugar na tinatahak o karera ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi dito, iba't ibang experience sa buhay. Iba't ibang lugar na iyong tinatahak, ang sabi dito, upang gawin ang lahat ng ito. But ang sabi dito, sa ayaw mo at sa gusto, meron kang starting point na sisimulan. Ang tanong ngayon, doon sa starting point ng buhay na tatahakin mo, pipiliin mo ba o isa-submit mo yan sa harapan ng Panginoon? Ang sabi dito, you need to submit to Christ. Every details ng buhay ng bawat isa sa atin. Every angulo ng buhay natin, we need to submit to our Lord. At ang sabi ng Lord, and the Lord will fulfill everything na itinakda niya sa tamang oras at panahon. Amen po ba? At makikita po natin dyan, no, doon sa starting point na yan ng buhay natin, pag sinimulan natin ng tama, matatapos ng tama yan. Sabihin mo sa katabi mo, simulan natin ng tama, tapusin natin ng tama. Naalala niyo yung parable ni Jesus? Isa sa mga parable ni Jesus, ang sabi niya doon, kapag si Lord kasi, pag mali, mali. Pag tama, tama. Makanitaya po yung Lord. At, di po ba ng kanya, ma'am, lagay niya po kunwari po, nag-away yung merong dalawang nanay, nag-away yung dalawang anak. Tapos yung isang bata, kasalanan na. Kasalanan na kasi timbok na itang kakyalong na. Ngayon ikik na ningimang may sakit sa itang anak na, simbong na ikitang metong ima. And then sabi na nitang ima, o balo mong kaya, o balo mong timbok na yan. Yeah? Putang datang ita pagkakataon, naliwa na rin anak rin ni papate. Niyo na po rin ni papate. Diba? And sometimes, tanggapan tamo tali, minsan natin tamang pagiging konsinterol. Niya po, at ilord po, niya po alaw, itang pamagkonsintiking meto nga bagi. Hindi inaalaw ni Lord yung pagkokonsinte, lalo na kung mali po. Because, nung ibinigay natin ang buhay natin sa Panginoon, our testimony, ay kailangan nakikita sa buhay natin because we confess that Christ is living with us. We transform our life because of Christ is within us. Nabago ang buhay natin, hindi dahil sa sarili natin, dahil si Kristo ay nanahan sa bawat isa sa atin. Hindi kayang baguhin ng tao ang sarili niya maliban na ang Diyos ay kumilos. Ang banal na Espiritu ay manahan sa tao na yan. There is transformation na nangyayari. Kaya nga ang pagiging born again, meron pong pagbabagong buhay. May testimonya that Christ is alive in our lives. Amen. Pinapatotohanan natin na si Kristo ay buhay. Ina-appreciate natin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ang sabi ng Bible, siya ay tinuya. Siya ay ginawang alipin for the sake ng bawat isa sa atin. Kaya nga, pag nagpupuri ka at sumasamba ka sa Panginoon, every detail nung mensahe ng awitin, Lord, salamat! Wala kang katulad. Diyos ko, hallelujah, may singer ko po. Wala nang hihigit. Hallelujah, wala nang hihigit sa'yo. Kaya nga, mapapasigaw ka. Mapapawaw ka. Amen. Because God is wala siyang katulad. Amen? Thank you, Lord. Number 1 point.
Number 2 point. Number 1 point, in appointed season, start well. Number 2, in appointed season, run well. Amen. Kanina alam natin, there is a place. Sabi dito, there's a place of racing na tinatahak natin. Alam natin na may lugar sa buhay natin na karera. Now ang tanong, nasa sa atin yan kung tayo ay tatakbo o hindi. In appointed season, run well. Your encouragement is to run well. Ang ina-address po ng Book of Hebrews, no matter what, ano man yung pinagdadaanan mo, i-encourage mo yung sarili mo that you need to run very well. Ng buong lakas, ng buong katsagaan. Amen po ba? At naniniwala ako, no, ang lahat ng tumatakbo physically, naniniwala ako that their health is very well. Amen? Nakukuha po ba natin? Pag pumunta ka sa gym, meron pong another option para ikaw ay maglakad. Ang tawag po doon ay treadmill. Ha? At nasa sayo yan, pag sinet mo yung treadmill, nasa sayo yan kung ilan yung gusto mong tawag doon na calories na tumanggal sa katawan mo. It's up to you. Kung kakayanin ng health mo. Kasi pag nag-treadmill ka, bago ka nag-treadmill, once your health is not okay, may ano yon, ang tawag doon, may epekto. Nung una po akong nag-treadmill dyan kay Popsy, nahilo po ako. Why? Because it's my first time. Hindi pa ready yung katawan ko para gawin. Kasi ang inano ko 10 minutes lang pero after that, nahilo ako. Kaya pag pupunta ako kay Popsy, noon po yon, ayaw ko mag-treadmill. Kasi yung na-experience ko before, yung epekto, nahilo po ako. But now, dahil nasustinahan my body, yung aking pong health at yung aking katawan, because every now and then ay talagang nagpapapawis ako. Pag sumakay po ako dun sa treadmill na yon, wala na pong epekto sa akin yung hilo. Why? Because na-consume na ng katawan ko. Kumbaga, tanggap na ng katawan ko kung ano yung nagagawa ko. Why? Because it's my routine. Routine na ng katawan ko, na hinahanap na ng katawan ko yung ginagawa ko para masustinahan through that treadmill. Nakukuha po ba natin? Same with the Lord. Amen po ba? So, nasa sa atin po, we need to encourage ourselves to run very well. Tayo po ang pipili niyan, kapatid. Inalimbawa ko na nga po yung treadmill. Nasa sa yan kung ilan yung isiset mong tatakbo mo doon. 30 minutes ba? Kaya ba ng katawan mo yung 30 minutes? Ako na, nagugulat ako dun sa iba. Lalakad lang, tapos after that, takbo. No? And talagang nakakaya ng katawan nila. But hindi pa po ako nasubok yung gano'n na sabi ni Popsy, huwag ka munang tatakbo, pastora, lakad lang. Why? Because gusto ko munang sanayin yung katawan ko o yung body ko doon sa magiging resulta. Amen? So same sa ating takbuhin sa Panginoon. Amen? You need to encourage yourself. Run, nasa sayo, if you want to run fast or slowly. Nasa sayo yan, kung gusto mong tumakbo ng mabilis, na mabilis. At the end of that, na humihingal ka na, okay lang yan kung kaya ng katawan mo. Amen. At nasa sa'yo yan, kung gusto mo na habang tumatakbo ka, nagpapahinga ka, it's up to you. Amen po ba? Nasa sa'yo din. Amen. Kung gusto mong lumakad, habang yung mga kasama mo ay tumatakbo, sisiguraduhin ko sa iyo, yung lahat ng mga tumatakbong kasabay mo at ikaw ay naglalakad, kapatid, mesang buon na ko. Kasi lahat iyon ay mga runners. Kasama ka dun sa runners na yon. Ngayon, it's up to you. Amen. Ngayon,
choice. Amen po ba? Amen po ba? Nakukuha po natin, you can run well because God's intention for us is to do. Ang sabi dito, no, intention, yun yung intention ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na nakahanda yung race para ikaw ay tumakbo. Takbuhin! Takbuhin ang buhay na to, no matter what, ano man yung pinagdadaanan, meron ba mga obstacles, rough road yaman yan. Gagawan di man itandanan, it's up to you, maanano kang miwas para a-reachmate ang goal mo. Marakal ba to? Rough road? Hindi okay yung daan, but it's up to you. May pagkakataon sa iyong takbuhin, madadapa ka, bangon! Amen. Tayo. Alam ni Lord, sometimes mag-fail tayo. Sometimes mati-discourage tayo. But ang gusto ng Panginoon, sabihin natin, bangon! Tayo! Amen. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Sino po yung itinatayo natin pag nadapa? Katulad ni Libay, katulad ni Kiana. Pero subukan mong dumapa si Sir Jonel. At sabihan na rin kayang katuwangan, Kenny, naktikdora ka. There's something. Pero kung si Kiana ang madadapa or si Libay, akakwaya pa yung buring kong punto. Amen. It's up to us. Amen po ba? Ang intention po ng Diyos sa atin, may panahon na babagsak ka. You need to stand up. Amen. Kaya nga ang sabi dito doon sa verse 2 ng ating teksto, ituon. Kanino natin ituon ang ating mga paningin? Kay Jesus, hindi niya sinabing ituon mo ang paningin mo sa asawa mo. Ituon mo ang paningin mo sa kapatid mo. Ituon mo ang paningin mo sa... Hindi niya sinabi doon. Anong sinabi niya? Ituon mo ang iyong paningin kay Lord. Bakit sinabi ng author ng Hebrews na ituon natin ang paningin natin kay Jesus? Alam niyo bakit? May panahon papalpak ang asawa mo. Papalpak ang kumari mo. Papalpak yung katabi mo. Anong mangyayari sa'yo? You will be discouraged. Madi-discourage ka. Kaya nga ang itinuturo ng author ng Hebrews, kailangan natin ituon ang ating paningin kay Jesus. Why? Because ang sabi, siya ang nagsimula at tatapos ng ating pananampalataya. Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Now, ang sabi dito, your encouragement is to run well. You can run well because God's intention for all of us. Now, ang tanong, how do you run well? Paano ka tumatakbo sa buhay na to? Letter A, kasama po yan sa mga sub-point ko po doon sa ating main points. Sub-points, ang sabi dito, letter A, run well with endurance. Pag sinabing endurance, ibig sabihin tatag, tibay, at pagtitiis. Be sure, ang sabi dito, if you want to run well, make sure, ang sabi dito, matatag at matibay ang bawat isa sa atin. Ang sabi dito, let us run with endurance the race that lies before us. Ang sabi dito, so kailangan pag tumakbo tayo, ang sabi dito, kailangan matibay ang bawat isa. Well-trained ka, well-developed yung katawan mo, well-trained yung mga paa mo. Amen po ba? Hallelujah! Kailangan matibay. At ngayon ko lang naiintindihan pala. Amen? Dinanda kayo, alimbawa lang po to. Kapag pala nag-gym ka, no? For example, nag-gym ka, kasi nagkakaroon na po ako ng idea. Pag pala nag-gym ka, for example, yung ginawa mong workout today is sa paa. Tomorrow, para magiging balanse yung katawan mo, yung tomorrow naman, iba na naman yung workout na gagawin mo. For example, yung nakitaan sa'yo, sabi ni Paps, si Pastora, ang kailangan lumit sa'yo, tiyan. O Paps, paano isisimulan? So doon po ako nag-concentrate.
No? Inaano ko lang po. Now, ang sabi dito, pag nag-workout ka, for example, sa baba, so kailangan tomorrow, iba yung iwa-workout mo. Upper body naman. Para balanse. Imaginean mo, within 1 week, yung gagawan mo, puri upper. O, maragol ka ng lalam. Babaw mo pa yun. So, pumasanting lalawin. Tama po ba? Kailangan balance siya. Now, eto pa. Oh, for example, hindi na tayo po kasi ang dami ko na pong natutuhan, no? And, for example, ang gusto mo pang gawin is lumiit yung tummy mo. Yung tummy mo. So, doon ka magpo-focus. No? At doon sa gagawin mo na may sakripisyo. Opo, kaya biyaping diet ka rin. Ayun na ako pumain kay Pastoron, matiyan diet. Kaya biyaping diet ka rin. Isipan mo, may diet doon. Pag umaga, dati manyang lekang nasi, tuyo, ampong kamatis, ampong ngebon. Oh, hallelujah. Tapos, punta ka gym. Pakananak ang papsi, epo nalaga. Oh, hallelujah. Epo sakripisyo ita. Aki mo ruguret ang sulyap-sulyap na karoon. Bakit? Kasi yun yung kailangan ng katawan mo para maging matibay, para maging healthy ka. Kaya nga meron tayong dito sa church, meron tayong ginagawang fasting. Kahit po sa workout, meron din po silang tinatawag na fasting. Sa ayaw mo sa gusto, meron doon sa 24 hours a day ng buhay mo, merong part doon na talagang magda-diet ka. Mas advisable, sabi nila, is evening. No, bawas ang paano yun na umampunang panyaman mga nasi. Manyaman mga nasi. Pero ayun nga po, dahil meron akong gustong i-achieve. No? Kaya talagang kasama yon yung sakripisyo. Amen. Now, punta po tayo dito, doon sa ating pinag-aaralan. If we want to run well, siguraduhin natin na matibay ang bawat isa sa atin. Pag sinabing matibay, in a spiritual aspect, para if ever man, no, sabi nga, ang diablo ay naparito upang pumatay, mangwasak at manira. If ang bawat isa sa atin ay hindi matibay o hindi matatag anytime, na merong gustong gawin ang kaaway sa mga buhay natin, agad tayong nahahatak, agad tayong na-encourage ni Satan. Why? Because hindi po tayo ganon katatag. Amen? So, ang sabi dito, great racers, o ito pa, great racers develop endurance. Ibig po sabihin, no, ang mga mabubuti, ang sabi dito, na mga tumatakbo, ito daw po ay nagde-develop, ang sabi dito, ng katatagaan, ng katyagaan, ang sabi dito. Christianity is not 100 yards. Ang sabi dito, dash. Nakakita na po ba kayo nung di po ba pag sa marathon? 'Di ba? Merong mga andoon na yung mga yung mga tatakba, yung mga runners. Tapos 'di ba, merong kilometers 'yan. For example, yung mga kabilang dito ang tatakbuhin nila is 200 kilometers. 'Di po ba? Yung mga runners, pag nag-start na po sila, 'di ba? Mag-warm up that, they are looking yung kanilang tatakbuhin. Tama po ba? Ang sabi dito, kung yung titingnan ng bawat manlalaro, yung kilometers na tatakbuhin nila, madi-discourage na sila. The 100 or 200 kilometers or whatever, kung doon sila magfo-focus, hindi sila ma-encourage na tumakbo. But ang sabi dito, it's not about that. Why? Sabi dito, it's a marathon of endurance. Yung sinalihan nila ay ito ay takbuhan o takbuhin ng may matibay na paa. Amen po ba? So ang bawat isa sa atin, if ang ating tinitingnan ay yung mga circumstances ng mga buhay natin, hindi tayo makakatakbo. Anong gagawin natin para hindi makita yung mga bagay na yan sa paligid natin? Ano sabi ng Hebrews? Kanino natin itoan? We need to fix our eyes to the Lord. Amen? Ang tingnan natin, hindi yung circumstansya. Huwag nating tingnan yung mga Judith.
Si Judith. Amen? Ano sabi dito? Kung yun daw ang titingnan natin, walang makakatakbo sa bawat isa sa atin. Walang makakapanalo doong sa race na hinihanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Amen. Ang goal ng Hebrews sa bawat manlalaro is to become, to be part, no, na maging victorious dun sa laban na yon. Yun ang sinasabi ng author ng Hebrews. We need to encourage ourselves to finish that race no matter what. Amen. Tapusin ang inumpisahan ng Panginoon at sisiguraduhin ko, habang ikaw ay tumatakbo din si Lord. Wow. Friend ko yung Lord. Amen. Katatakbo mong ikaw ang dili mo, siguro nyo nga ka pa kang Lord. Pero ngayon, ang sinisigurado ko sa iyo, kapatid, sa bawat takbuhin ng buhay natin, o ano man yung pinagdadaanan natin, tandaan tayo po, hindi kaya tayo, Lord. Hanggang na ano yung mga kasakit, problema yan. Sabi ni Lord, ilapit nyo sa akin lahat, every burden na pinagdadaan. Come! Amen? Oh, come unto me! Ano sabi ni Lord? Lahat kayo ay lumapit, lahat ng mga nabibigatan ng lubos. Amen. And I will give you rest. Itang rest kapatid, ay nakapatuturan ng gino niya. In rest, imburi ng sabihan, rest, emotional, yung isipan mo, your peace, amen? Ang sarap kaya is nung makarest ka nga gana-gana, your whole body, mentally, emotionally, spiritually, you will, kanita mo po nga sabi, Lord, thank you. You will enjoy the life. Even the small things ng buhay mo na ibinibigay ng Lord, nagpe-praise the Lord ka sa Panginoon. Kasi ang mindset ng tao, kapag hindi nakamit yung expectation niya sa buhay niya, he will be discouraged. Amen? Sabi ng Bible, maliit man yan o malaki, we need to thank God. We need to praise the Lord. Amen? Kasi doon nasusubok gaano kabuti ang Lord sa mga buhay natin. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Amen? Sabi dito, sa ating paktakbo, huwag nating titingnan yung tatakbuhin natin. Amen? Sabi dito, not the 100 yards na tatakbuhin natin. Isipin natin, we are in marathon. Amen? We are in the marathon. We need to start well and finish the race. At sisiguraduhin ko sa inyo, kasama natin si Lord. Letter A, run well with endurance. B, run well with the team. In Hebrews chapter 10, siguro po dito tayo mag-ano, no? In Hebrews chapter 10, 11 and 12, ang sabi po dito, different kinds of problems, circumstances, conflicts, persecution. When we read the chapter 10 of Hebrews, the author encouraging the believers to hang on. Ibig sabihin, kapit lang. Kasi ang sabi doon sa chapter 10 ng Hebrews, ang sabi ng author, may mga different kinds of problems and circumstances, conflicts and persecution na naranasan ng mga believers, ng mga mananampalataya in the book of Hebrews chapter 10. Now, ang sabi po ng author ng Hebrews, in-encourage niya ang bawat mananampalataya, ang bawat believers to hang on. Kapit lang. Hindi kapit sa patalim. Na, iba po yun. Kapit, you need to hang on. Kapit ka sa Lord. Kapit ka sa Panginoon. Amen po ba? You need, sabi dito, the author encouraging the believers to hang on. He encouraged them by telling them about marvelous women and men of faith. Oh, hallelujah! Ini-encourage ng author ng Hebrews sa lahat ng mga believers na kumapit, hang on. Then he encouraged them na sabihin sa kanila, no, there is a marvelous man of women of faith in the Bible na pwede natin maging inspirasyon sa mga buhay natin. Men of women of faith, sino po yan?
become victorious dahil sila ay kumapit sa pangako ng Panginoon. Amen. Sino po dito yung nagbabasa ng salita ng Diyos? Amen. At sabi ko nga sa mga tinuturuan ko sa mapalad, kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ang Diyos po ay nangungusap. Siya ang nagsasalita sa atin. Kaya napakahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. And when we pray, kapag naman tayo ay nananalangin, tayo ang kumakausap sa Panginoon. May pagkakataon, through the reading the Word of God, hayaan natin makapag-penetrate, makapangusap ang Lord through the Word of God. Hindi siya bababa dito para sabihin niya, oh, Violeta, hindi dapat mong gawin. No, you need to read the Word of God. Ngayon ang tanong, kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, makanano may daramdaman, paano mo naririnig yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin if you are not reading the Word of God? Laban niya po, ito, sample na naman, sa pamilya. For example, may good problem, pinag-uusapan. Ang tanong ko lang po, lahat po ba ay nagsasalita? At manahimik. Di po ba sa family, lahat po tayo, lalo na kung sa pamilya, very open. Kasi po kaming tatlong mag-iina, very open po kami kasi. Taklayang manok, ito, pisasabihan niya. Po. But, may times na nagsasalita ka, may times you need to listen to them. And sometimes the Lord, ginagamit niya yung mga tao sa paligid natin para ma-realize natin yung mga bagay-bagay na hindi natin dapat gawin at yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin. Bata man yan, matanda man yan, minsan ginagamit ni Lord yan para yung buhay natin ay maituwid ng tama according do sa plano ng Panginoon. Now ang tanong, are you willing to listen? Binibigyan ba natin ng pagkakataon na makapangusap ang Panginoon sa mga buhay natin? Now, if binibigyan natin ng pagkakataon si Lord makapangusap sa mga buhay, then, kapatid, you are qualified to experience that victorious in your life. Amen? Hallelujah. Now, ang sabi dito, in Hebrews chapter 11, demonstrate that the life of faith really works for them who are willing to testify. Ang sabi dito, ine-encourage tayo ng chapter 10, no matter what, ano man yung mga pinagdadaanan natin, ang sabi ng author, no, in-encourage niya tayo, nang sabi dito, that they have men and women of faith na kailangan natin, ang sabi dito, to ma-encourage ang buhay natin through their life. Now, ang sabi dito, sa Hebrews chapter 11, demonstrate that the life of faith really works. And, ang sabi dito, really works for them. Pero may sinasabi, who are willing. Now, ang tanong, lahat po ba ay willing? May mga pagkakataon, merong mga willing, merong hindi. And sabi dito, the faith, ang pananampalataya daw po, ay talagang nag-work for those who are willing to testify that they have lived by faith, that they need to live by faith according, ang sabi dito, that they are really committed to Christ. Committed to Christ and work for them. Amen po ba? So, ang sabi dito, merong mga willing at merong hindi willing. Now, ang tanong, kaya sinasabi ng Bible, hindi usapan na tayo ay matagal na sa Panginoon. Amen. Kahit nagsisimula ka pa lang doon sa race na tinatakbo mo, if your life are willing na talagang i-testify
yung pananampalatayang ibinigay ng Panginoon sa'yo, pwede mong i-overtake. Di ba sa track and field? Ang goal doon, anong goal po ng track and field ng marathon? Paunahan. May pagkakataon dahil gusto mong manguna, mag-overtake ka. And it's that okay. Okay lang yan. Okay lang na mag-overtake ka kasi you are willing to win. Amen po ba? Awa tayo po. Sabi dito, ating willing, ating ngali. Now, ang tanong, kung you are willing to win that race, so kailangan lampasan yung mga tumatakbo. Ma-overtake. Ba, ino-overtake? Dito po sa atin. Uso ang overtake. Kaya nga si Pastor Novo, ayaw kong magmaneho dito kasi nagagalit siya. Iniisip ko, kasi may instant no na hindi naman siya yung driver. Nasa lane po kami ng tama. In-overtake na kami. Bababayaking sa akin. Ay, sabi ko, tindanan kiya po, tandaanan mo niya ka makapagmaneho ka rin. Kasi ang pananaw niya, mali ka. Okay, yan mo po ba ita? Sa Japan po kasi bawal dun eh. Kung yung sa harapan mo, truck yung ating kargang mabayat na mabayat. Pagtsagan mo ito. Ka pwedeng mag-overtake. Akawa tayo po, may willing at merong hindi willing. Ang tanong, sabihin mo sa katabi mo, are you willing to testify that faith that comes from the Lord? Mag-testify ka doon sa pananampalatayang ibinigay ng Lord sa bawat isa sa atin to win that race. Amen. To become a victorious. To receive that victory in your life. No matter what. Amen po ba? Sabi dito, letter C. Nasa subpoint pa rin po ako ng number 2. Run with your eyes on Jesus. Maanano ito, pastora? Tumakbo ko, kaya ba yung mata ko? Sabi dito, run with eyes on Jesus. Kanina po na-topic natin, in Hebrews chapter 10, ano sabi doon? There's different conflicts, problems, circumstances, persecution. But in-encourage tayo ng author, ang sabi doon, to have the man of woman of faith. Amen. Yun ang sinasabi ko doon sa mga Bible character. And then sa letter B, sa Hebrews chapter 11, so lahat po ng mga willing, na talagang na-overcome yung circumstances na yun sa mga buhay nila, and they are willing to testify. Ang sabi dito, they need to live by faith, not by sight. Sabi dito, now in 3. Letter C, in Hebrews chapter 12, as we run the race of our lives, we must run with our heads up. Ang sabi dito, di ba pa siya pupulayin ka, no? Kari ka makalawi. Pupulayin ka makalina. Paano ka pag tumatakbo ka? Tinitingnan mo. Di ba? Yung ang tawag doon, yung nasa harapan mo. Mo pwedeng pupulayin mo kanyan. Ang sabi dito, you need to run your head. You need your heads up. Kailangan you have confidence sa iyong pagtakbo at sisigurado
distraction. May sometimes distraction. Amen, nasasaktan ka, may iyak ka, and it's part ng buhay natin, and it's normal. May times na umiiyak ka. Amen? Parte po ng buhay yan. At dyan tayo tumitibay. Dyan tumitibay yung relasyon natin sa Panginoon. How, paano ka humarap sa mga distraction na yan. Lalo na kapag may nangyayari sa mga buhay natin, lalo na kung maganda yan. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, we must run with our heads up and our paws on Christ. If we run the life of faith, we resist the distraction and look deeply into His eyes, into the eyes of the Lord. Why? Because focus po tayo. Amen. Huwag nating hayaan ang bawat ginagawa ng kaaway to distract us para matanggal o mawala yung focus natin sa Panginoon. Amen po ba? In Hebrews chapter 12, 2-3. Andyan ba yan, ate? Pwede bang basahin ko sa English? Kasi sa Tagalog ko kanina. Ayan, 12, 2-3. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider Him who endured such hostility from sinners against Himself, lest you became weary or discouraged in your souls. Amen po ba? Keeping our eyes on Jesus and perfecter of our faith, who joy that lay before Him endured the cross, despite ng mga naranasan niya. Okay lang yan. Okay lang yung pinagdaan. Sabi dito, okay lang sa kanya yan. Yung mga pinagdaanan niya, yung binugbog siya, sinugatan siya, pelmurande, inalipin siya. Sabi dito, okay lahat yan. For the sake ng salvation na ibinigay niya para sa atin. Now, sa atin, kaya ba natin sabihin sa Panginoon, Lord, okay lang na yung mga distractions. Lord, okay lang na nasasaktan ako. Lord, okay lang na may pinagdadaanan ako. Kasi alam ko pinagdaanan mo din naman yan. At alam ko kasama kita. Sinasabi ba natin yan sa Panginoon? O kapag meron ng mga distraction, nakabisa, Lord. Sabi nga ni Pastor Ding doon sa midweek service, kapag you are discouraged, doon na gumagawa ng pamamaraan ng kaaway para ilayo ka doon sa plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Again, it is okay. It is okay na may pain sa puso mo. It's okay na sometimes iyakin ka. It's okay na sometimes masaya yung buhay, and it's part of the life of God na ibinigay sa bawat isa. It's okay. It's okay na matumba ka. It's okay na madapa ka, kapatid. Bangon! Tayo! Amen. Laban uli! At yun yung pagkatawag sa atin. Kaya nga ang turo ng Hebrew sa atin, hindi sinabing itumingin ka sa asawa mo. Hindi sinabing tumingin ka sa mga anak mo. Tumingin ka sa pastor mo. Tumingin ka kung hindi. Kanina sinabi, tuon mo. Ang paningin mo kay Jesus. Amen? Kasi alam ni Lord, pag tumingin ka sa kanila, madidistract ka. Madidiscourage ka kasi bilang tao, nasasaktan ka. Amen po ba? Nakukuha po ba? But, again, it's okay. You need to stand up. Heads up. Hang on.
At sabihin mo sa Panginoon, Lord, eto yung nararamdaman ko. And that moment, you confess what you feel, kung ano yung nararamdaman mo, at ang Panginoon, He will give you the proper strength or joy to fulfill that feeling nararamdaman mo. Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, keeping our eyes on Jesus and perfecter of our faith, who joy that lay before Him endured a cross and despised the shame, Jesus made Himself nothing and became a servant. It's okay. Sabi ng Bible, hindi siya nagpunta dito para paglingkuran. Siya ay nagpunta dito upang maglingkod. Bawat isa sa atin ay tinawag bilang servant. Lahat tayo ay mga lingkod ng Diyos. Amen? In Philippians chapter 2, 5 to 8, basahin ko po siya sa Tagalog. Pero gusto ko siyang basahin sa 2. Sa 2, mula sa 1 hanggang 8. Kasi po, ang ganda po kasi nito. Okay, number 2, chapter 1, Philippians chapter 2, nakalagay dyan 5 to 8. Pero binasa ko po kasi yung 1. Ang ganda po hanggang 8. Sige po, sabi dito, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay ng kaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may mga nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo, magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. 3. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kesa sa iba. 4. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. 5. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at mamuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. 8, last verse. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Amen po ba? Jesus shows us the course. He demonstrates the proper attitude. He sets the pace that leads us to victory. Yung course na sinasabi dito, yung pong karerang pinagdadaanan natin sa buhay. Sa karerang pinagdadaanan natin, yung daan na dinadaanan natin, sometimes katulad ng sinabi ko, rough road, may mga bato-bato, may mga tubig, and it's okay. Sabihin natin, and it's okay. Para lang ma-demonstrate. Kasi sabi dito, He demonstrates the proper attitude. He sets the pace, and He leads us to victory. Last point. In appointed season, and well. Kanina, start well. Sa number 3, in appointed season, and well. In Matthew chapter 24:13. Sabi po dito, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang
maliligtas. One of the basic teachings of Christianity is too simple. It is now how you start the matters. It is how you finish. Jesus made clear that those who endure the end will be saved. Amen po ba? Sabi dito, doon sa 13, ang sabi dito, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Finish the line of race is Christ's likeness. He is growing us and maturing us on this race course to look like Jesus Christ. Ang sabi dito, ang pagtatapos daw po ng finish lines, ng karera ng buhay natin, ang sabi dito, ay inahalin tulad po, sabi dito, that we need yung Christ likeness, na maging katulad tayo ni Christ. Amen po ba? Now, ang sabi dito, how can we end well? Paano daw natin tatapusin? Ini-start natin ng mabuti, paano natin tatapusin ng mabuti? Sabi po dito, how we can end well. Letter A, end well with great legacy. Now po, wala po diyan sa binigyan lang po ng idea ni Lord dito sa akin. Pag sinabing legacy, ano bang ibig sabihin ng legacy? Sa Bible, sa dictionary po, ibig sabihin ng legacy is, sabi dito, a legacy, sabi dito, maybe ibig sabihin, walang kasiguraduhan. Yun po ang sabi ng Webster, no? A legacy may be of one's faith, ethics, and values. A legacy may be monetary of your asset. Kumbaga, sabi ni Ma'am si Kanita, pwede yang pamana, no? Naiiwan sa atin yung mga mahal natin sa buhay. It's part of yung legacy nila. Ano pa? A legacy may come from one's character, reputation, and the life you lead, setting an example for others in words, in action, or maybe in speech, to guide to their future. Legacies often, sabi dito, tremendously impact, encourage, leave pathways for the future generation. Ito po yung sinasabi ni Mr. Webster. Now, in a biblical, ano ba ibig sabihin ng legacy in a biblical way? In the Bible po, meaning about legacy, it is an imprint. You have, ang sabi dito, on the future, how much the material wealth we may leave behind when we die. Sabi dito, the knowledge of God, of God's wisdom, and the gospel of Jesus are a spiritual legacy that will value to ourselves and the next generation. Pag sinabi pong imprint, parang nakatatak, nakalagay sa pagkatao natin. Amen. That legacy. Sino po? Si Christ. And sabi dito, ano man yung yaman mo, ano man yung wealth na meron ka, ang sabi dito, hindi po nabibase doon. Sabi dito, ang totoong legacy, a legacy is imprint, naka-imprenta. Hallelujah. Maka-imprenta yung pagkatao ng Christ Kimpami Biebetam. That's legacy. And that legacy na inimprint ng Lord, doon ka maaalala ng tao. Hindi dahil doon sa mababuting ginawa mo. Maaalala ka ng tao because that your life ay nag-manifest
na imprint sa pamumuhay natin si Christ. And that is legacy. Yung kahit wala ka na dito, nabibigkas ang pangalan mo because yung ginawa mo sa ubasan ng Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, doon sa ating number 3, and wealth. Amen. Tapusin daw po natin ng mabuti. Inumpisahan natin ng mabuti, tapusin natin ng mabuti. Ang sabi dito, not everyone in the Bible made into the hall of faith. In Hebrews chapter 11, at the final judgment, some Christians will be weeping tears of shame because of what they did not do for Christ on the race course. Oh, hallelujah. Sabi dito, in the last days or in the judgment, marami ang iiyak, marami ang magpapahid ng luha. Bakit? Dahil hindi nila nagawa yung mga bagay-bagay na gustong ipagawa ng Lord nung sila ay nandito sa kalupaan. Halimbawa po dito, the first king of Israel, sino po? Si Saul. Saul should be there, but he is not. He focused more on pleasing the people than on pleasing God. 1 Samuel chapter 15. Kaya nga siya ay natanggal sa pagiging hari. Because, sinong inuna niya? Tao. Inonor niya ang tao bago ang Diyos. At nawa, wag naman tayo maging katulad ni Saul. At sukopin yan Magpabukal na ko kanyang nilagang baka. Ne po. Ito ay papagpalit. Impa mag-worship tam kitang nilagang baka. Ne po. Ano pa? Sino pa? The wisest man who ever lived, Solomon, should be there. He focused more on foreign women. Sosyalya pa. Foreigner pa imburina. Foreign women and their gods. Kaya nga siya po ay nangyari kay Solomon, bumagsak siya. Number 3 example, Balaam. Balaam was a good prophet. But he had his eyes on the money. Amen? Praise God. Sabi nga ni Pastor Jing, na-bless ang church, na-bless ang bawat miyembro ng church. Di tayo nag-preach ng only ano po? Okay, sabi dito, Balaam was a good prophet, but he had his eyes on the money. His eyes were so out of focus and distracted that he could not see an angel in front of his face. May pagkakataon sa mga buhay natin na itatago si Lord. Dapat si Lord ang front. Nagiging nasa likod si front dahil ang nasa harapan natin, kayo na po ang bumigkas. Na itatago, and sometimes we like Balaam. Ang dami nating alam sa pangako ng Panginoon, but when it comes in priority, nagiging second si Lord. Kaya nga sabi dito, si Balaam was a prophet. But dahil doon sa authority na meron siya, nagamit yon. Kaya ang nangyari, imbis na si Lord ang maging priority niya sa buhay niya, sabi ng Bible, nag-focus siya sa wealth, sa money. Amen po ba? Ito pang matindi, at hindi niya nakita ng mukhaan ang ipinadala na anghel ng Diyos. Amen po? Nakukuha po ba natin?
Thank you, Lord. Malapit na ako pumayari. Letter B, and with the final judgment in mind. Balikan lang natin muli dito sa letter B, our text in Hebrews chapter 1, verse 3. Now, conclusion na po ako. Dito po tayo matatapos. Tapos na po ako, and then conclusion. Conclusion. One pastor says, may nagsabi po isang pastor about dito sa salita na to. Sabi dito, tumalikod man ang lahat, manatili kang nakaharap sa Panginoon. Kapag sinabing, fix your eyes to Jesus, kahit sarili mo, hindi mo pwedeng tingnan. Ulitin ko. Tumalikod man ang lahat, manatili kang nakaharap because you are focused sa Panginoon. Kapag sinabing, fix your eyes to Jesus, kahit sarili mo, hindi mo pwedeng tingnan. Hindi ka pwedeng madala sa emotion mo, hindi ka pwedeng paapekto sa mga nangyayari sa paligid mo. Our past can be used by the enemy to destroy our purpose and our relationship with God. Never look back to the things that I could mislead you away for Jesus. 2 Corinthians chapter 13-14 NIV. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you forever and ever. Amen? Sige po, lahat tayo ay tumayo. Can we worship the Lord? Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name, O God. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Rabakhanda, Rabashika, Rabba. Thank you, Lord Jesus. Sige po. Sambahin po natin muli ang Panginoon sa oras na to. Hallelujah. Glorify thy name, O God. Glorify thy name, O Jesus. Thank you, Lord. Sige po. Namnamin po natin yung ating mga narinig sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. The appointed season. Amen. You need in appointed season, you need to run well. Amen. In appointed season, you need to run well, start well, and you need to end well. Amen. Run well with endurance. Run well with the team. Amen. Our team na kasama natin sa ating pakikibaka sa buhay na to is our Lord. Amen. No matter what, no matter what, no matter ano man yung pinagdadaanan natin, kapatid. Sabi ko nga kanina, there is pain. Nasasaktan ka, it's okay. Sometimes umiiyak ka, nararamdaman mo na there's something in your heart, but it's okay. Amen. You need to hang on and hands up and say, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I surrender everything to you. Not my will, but your will be done. Not my purpose, but your purpose will be done in my life. Hallelujah. Rabakanda, Rabashika, Rabba. Thank you, Lord. Oh, Rababababababakanda, Rabashika, Rabashanda. Salamat, Panginoon. Sige po, sa iyong malakas na tinig. May pagkakataon, kapatid, nadadapa tayo. May pagkakataon, you are not okay because of that feeling. Nasaktan ka. There is a pain. You have no joy sometimes, but thank God. There is one God. There is one God willing. Hawakan tayo. There is one God
sa iyong malakas na tinig. Sige, sabihin mo sa Panginoon, Lord, it's okay. Ikaw ang tunay na Diyos. Yes, oh God, sa iyong malakas na tinig, pasalamat ako, Panginoon. Ikaw ay Salamat, isa. Panginoon. Ikaw Yes, Lord. lamang, wala nang iba. Hallelujah. Sa'yo ang aming awit. Sige, Dinggin gawin mo ang panalangin ang aming awit na yan. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon. sisigaw sa buong Thank you, mundo. Lord. Yes, Lord. Ikaw ang tunay na Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang Katulad mula noon. Ikaw ay Hanggang ngayon. isa. Buhay Ikaw ka. lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Ikaw ang Diyos. tunay na Diyos. Ika'y walang Wala kang katulad. katulad. Ikaw ay isa. Yes, sa iyong malakas na tinig. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong Yes, sa iyong malakas na tinig. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you. Salamat, Ikaw ang Panginoon. tunay na We will Diyos. run. Ika'y We will walang start in this appointed season with you, Ikaw Lord ay God, no matter isa. what. Ikaw Hallelujah. lamang, wala nang iba. Yes, oh God. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Ora bakanda rabashika rababababa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Fixing our eyes to you, O God, is not about ourselves. Ni ang aming mga sarili, Panginoon. Sabi mo, ay wag naming tingnan because sometimes we fail. But salamat sa iyo, Panginoon. In this season of our life, sometimes we are not okay. Sometimes there's pain. We are crying, Lord, because of that pain. But we know, God, there is one God. He always watching over us. Merong iisang Diyos na laging nakatunghay sa bawat isa sa amin. May iisang Diyos na handang yumakap, handang tumanggap sa bawat kamalian, sa bawat kahinaan ng bawat isa sa amin. At sa oras na to, Ama, in this season, the appointed season, Lord God, ang aming mensahe, in appointed season, we need to start well. In appointed season, we need to run well and we need to end well. In Hebrews chapter 10, 11 and 12, there is conflicts, different situation, problems, persecution. But Lord, huwag din namin kakaligtaan na ang hamon ng author ng Hebreo i-encourage us that as a man of woman of faith, we need to overcome every obstacles, every situation of our lives na kasama ka. Maraming salamat, Ama. At naniniwala po kami, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy, O Diyos. We fix our eyes to you, O God. We fix our eyes to you, O Jesus. Hindi kung kanino pa man kami maglilingkod. Hindi, Panginoon, sa paligid namin, hindi sa mga leader na kami maglilingkod because we love you, O God. Tatanggapin namin ang hamon, Panginoon,
kung sino man ang nasa harapan namin. Because we know, oh God, nandyan ka, Panginoon. Nandyan ka, Panginoon, para gabayan at patnubayan ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord. Tawagin ko lang si gusto ko siyang ipag-praise. natin yung mga kamay natin. Thank you, Lord. Hallelujah. Ama, maraming salamat sa umagang ito. Ramdam po namin, Panginoon, ang iyong salita. Ramdam namin ang iyong presensya. Lord, I declare and decree right now the love of the Father. I declare and decree right now, God, miracles after miracles. The favor of God, Lord God. Tuloy-tuloy ang paghahari mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Tuloy-tuloy, Panginoon, ang pagpapala. Blessing upon blessing, Lord, in the name of Jesus. Maraming salamat, Ama. We give you all the glory, all the honor and praises. In Jesus' name, amen and amen. You are all blessed, church.